Ito yung issue ng isang pasahero ng Cebu Pacific na kasama sana ang mga kaanak na magbabakasyon sa bansang Indonesia. Ngunit naiwanan siya ng eroplano at hindi siya nakasakay dahil sa nakitang maliit na punit sa kanyang passport. Hindi nakabiyahe sa Indonesia ang isang senior citizen dahil sa maliit na punit sa kanyang passport. Duda ng kampo na matanda, sinadya ang nangyari. Dumipensa naman dyan ang mismong airline. Nasa frontline na balitang yan si Gerald de la Peña. Sa viral na social media post, ikinuwento ni Diana Natividad ang anyay malabangungot niyang naranasan sa NAIA. Sa kwento niya, pumila sila sa check-in counter ng Cebu Pacific para sa kanilang flight papuntang Bali, Indonesia. Pero nakita ng ground staff ang maliit na punit sa passport ng kanyang amang senior citizen. Sinabihan siya ng ground staff na kailangan pala itong ikonsulta sa immigration ng Indonesia. Nang magtanong pa raw sila sa staff kung ano ang problema, pabalang daw silang sinabihan na kapag basta na lang sila binigyan ng boarding pass, 2 linggo siyang masususpinde at wala itong ipapakain sa kanyang mga anak. Habang naghihintay, isa sa mga kasama niya ang nagpunta sa counter ng mga PWD at senior citizen kung saan nabigyan ng boarding pass ang kanyang ama. Nakalusot din sila sa immigration. Pero nang pasakay na sa eroplano, hinarang sila ng ground crew ng airline at sinabing hindi maaaring makasakay ang kanyang ama. Ayon sa Cebu Pacific, hindi totoong sinadyang punitin ang passport. Kinuhanan daw nila ito ng picture at mismo ang immigration na ng Bali ang nagsabing hindi nila ito matatanggap. Nagpaalam lang daw ang grupo sa ground staff na kakain sila, pero pumunta pala ang mga ito sa kabilang counter kung saan hindi nakita ng ground crew ang punit, kaya nabigyan sila ng boarding pass. Maaari raw lumampas sa 300,000 pesos ang babayarang penalty ng airline sa Indonesia kung nakalusot ang punit na passport. Bali is a really strict station when it comes to passport and its condition. Kahit lumusot pa sila sa Philippine immigration dito, pero yung Bali immigration, hindi naman, at sinabi ng Bali authorities, not okay to board. We will not board the passenger. Sinusubukan ng airline na hanapin si Diana Natividad, pero hindi pa ito sumasagot sa kanila. Paalala ng mga otoridad, ingatang huwag mapunit, matupi o malagyan ng anumang sulat o mabasa ang mga pahina ng passport. Kung magkakaroon man ng sira ang inyong passport, agad itong papalitan sa Department of Foreign Affairs. Sa dami na ngayong nagbahagi na nabiktima sila ng punit passport sa airport, ay walang staff na amin na sila ang gumawa niyan. Kaya sa mga pasahero, dapat magdoble ingat tayo na siguraduhin nyo muna ang passport nyo na wala itong sira bago nyo ibibigay sa mga airport staff. Ngunit kapag nagawa nyo na ang mga yan, dinouble check nyo na inyong passport, binidyoan nyo at kinuhanan nyo ng photo para siguraduhin wala itong sira bago ibigay sa staff, at pagbalik sa inyo ng staff ay may sira na ito, at kapag napatunayan na siya nga ang nagsira sa passport, ay pwede siyang mapagmulta ng hanggang 150,000 pesos at makulong ng hanggang 15 years. Ano ba sinasabi ng batas tungkol sa paninira o pagpunit sa passport at iba pang mahalagang dokumento ng isang tao? Well, unang-una, kailangan malaman at ipa-remind natin na officially, hindi sa inyo ang pagmamay-ari ng passport na yan. Okay. Yan ay pagmamay-ari ng Republika ng Pilipinas. So technically, it is not yours to do whatever you want to do with it, di ba? Pag sinabing kailangan mong isurrender o ibalik, you need to comply. Pag sinabing bawal yan, sirain, punitin, or drawingan, bawal yan. And in fact, meron ding mga penalty if you intentionally deface or destroy or mutilate. Actually, the term they use in the law is mutilate yung isang passport, at sa ilalim nga ng Section 19 ng Republic Act 8239 or ang Philippine Passport Act of 1996, may fine of not less than 60,000 pesos hanggang 150,000 pesos at kulong ng 6 to 15 years. So hindi... Mabigat na krimen pala yan. Mabigat. Kahit sino namang pasahero ay ayaw ng ganyang abala. Kaya kailangan natin maging alerto sa airport sa Pilipinas at i-double check at ingatan ang ating mga dokumento, lalong-lalo na ang ating passport.